From the band Typecast, ang vocalist ng banda, Mr. Steve Badiola. Steve, kumusta? Good, good. Salamat sa pag-invite sa akin dito sa interview na to, Astig. Yeah. Salamat sa pag-accept ng invitation. Tsaka shout out nga pala kay Jeff Bolivar ng Yes. Soapdish. Mhm. Siya kasi yung rason kung bakit natuloy yung interview or nagkaroon tayo ng opportunity to have this interview. And speaking of Jeff Bolivar, na-interview ko siya last time, Steve. And sabi niya, gumawa raw kayo ng banda, ikaw, si Jeff, tsaka si B-Boy ng Join the Club. Yeah. Can you tell us about it? Kung paano nabuo yung project na yan? Or is it still ongoing ba? Or yes and no. Actually, simulan ko, hindi ko na maalala paano nag-start yun eh. Parang way back, kasi ang tagal na nito, so hindi ko na maalala how. Pero parang nagkasama-sama kami. And naisip namin na parang okay mag-collab kaming tatlong singers kasi puro malulungkot yung tinutugtog namin. So at least meron kaming something in common. And at the same time, nagsastruggle ako magsulat ng Tagalog songs. Mhm. Silang dalawa yung isa sa mga gusto kong nagsusulat. Isa sila sa mga paborito kong Filipino songwriters na magaling magsulat ng Tagalog. So, nag-reach out na rin ako sa kanila na sabay na yun. At the same time, may collab kami naisip na parang, sige, gawa tayo kahit ang mga EP lang. So, nag-game naman kaming lahat. So, yun, ganun na nangyari. So, ang nangyari is nagkaroon kami ng writing session kila B-Boy sa bahay niya, sa studio niya. So, isa yun sa mga nilook forward namin actually, na magkikita-kita kami. Minsan, kahit may bagyo, nandun kami sa bahay nila B-Boy. Nagsusulat kami, tapos, yun yung naging close kaming tatlo. Na kasi parang, alam mo yung pinipick ko yung brain nila, tapos ang ganda nung namin, yung batuhan namin ng ideas. So, in a way, nakatulong sa akin and hopefully sa kanila din, syempre, na yung, alam mo yun, parang coming from fellow artist mo na songwriter na meron kayong ng mga ideas. So, ayun, ganun yung nangyari. Tapos, actually, ang dami naming nakapilang mga kanta na hindi pa nare-record. Isa pa lang. So, lumabas na yung maraming nakikinig. So, yun yung unang nilabas namin as tatlong collaborators. So, yun, marami pang nakapila. So, ganun yung yung nangyari. So, ayun. Ang dami na, may plano na, tapos nakabuo na kami ng mga session musicians, yung mga nag-play dun sa recording. So, ganun yung kumaga, game na yon. So, nagkaroon ng pandemic. So, medyo na halt lahat ng progress. So, ngayon, nag-reach out kami sa isa't isa kung paano namin sisimulan ulit. Kasi nag-iba-iba na yung namin eh. Yung mga priorities. Aside from music, syempre marami na kami ibang ginagawa since pandemic. So, kailangan namin ulit. In a way, mag-regroup ulit one of these days. First is, ano yung name ng band? Meron na bang name yung band? Yung band name, wala siyang band name as kaming tatlo yun. Badjola, Renya, Bolivar. So, BRB. Yung joke namin kasi gagawa ba tayo ng band name? BRB, Be Right Back. Pero wala naman. So, hindi namin iniisip. Mostly nakafocus kami sa mga kanta eh. So, gano'n naman madalas, mag-uunahin muna yung mga kanta bago yung band name. Kasi yung sa Typecast, gano'n din. So, alam ko, gano'n din. Nauna na yung mga kanta bago yung band name. So, ikaw is emo punk, alternative punk rock. Si Jeff naman, parang pop rock. Tsaka si B-Boy is pop, tama ba? So, ano yung genre ninyo?
in terms of genre, kasi matanda na ako eh. So, hindi ko na iniisip yan. Usually, yung sa amin, sige, kung sabihin mo emo, pero yung roots kasi ng Typecast is from punk. From punk rock, melodic punk rock, yung mga yan, yung Noise for a Name, Lagwagon, who else? MXPX. Yan, Blink-182, yan yung mga namin. Pop punk siya in a way. Pero syempre, may mga deep cuts din, yung mga indie, ganon. Kasi sa Soap Dish, rock pa rin kami. In a way, tsaka Join the Club kahit merong mga mabibilis. Ang alam ko, Join the Club, may punk roots din sila. And yung sa Soap Dish, kasi ibang members nun, mga mahilig sa rock, sa punk rock. So, I mean, kumbaga for me, alternative kaming tatlo. Alternative rock kami. Kami yung parang hindi rock na, alam mo yun, parang ano ba Bon Jovi, ganyan. Nakikinig kami, pero hindi ganun yung tunog na. Kasi yung mga rock yan eh. So, yan, mga Mr. Big rock, sino pa ba mga, dito sa Philippines, sino ba mga rock? Kasi alt rocks usually mga yung circle of friends namin and yung scene na kasama kami. Chico Sai, alt rock. Alternative sila ng normal na rock. For me yun yung opinion ko. Kaya hanggat maaari, iniiwasan ko yung genre, baka makota ko, pero nasa rock pa rin kaming lahat. So, kumbaga, hindi kami magkakalayo. I guess yung focus nyo is yung music, kahit kung saan lang mapadpad. Parang ganun ba? Yes. Oo. Kasi meron kaming parang rock ballad in a way. Will You Ever Learn? Hindi siya parang yung luma. Tapos yung mga bago namin, medyo heavier compared sa last release. So, we came along from Forget last time. So, medyo yung pag-evolve nung sound namin as a band sa Typecast is nag-evolve na parang may something fresh to listen to. Ganun din sa mga kaibigan ko. Yan, sila Jeff, meron silang nilabas na mga kanta, Soap Dish, sobrang lambot. Tapos, after dun, meron silang mas mabigat na song. Mas mabilis. So, Join the Club, ganun din. Meron silang parang tunog luma, tapos meron silang tunog bago. Ito, laugh trip to kasi parang lagi ako nabubulol dun sa isang release ng Join the Club eh. Yung kung nasaan yung Baliwal ng Pag-ibig. Punta naman tayo sa banda mo, Typecast. Meron bang bago ngayon? Meron ba kayong ginagawa? Future projects? Yeah. Or chill lang ngayon? Meron kaming recording kami since 2019. Ang tagal nito Ang tagal nito. Medyo naudlot lahat dahil nga sa pandemic. Pero yung mga sinusulat namin is complete na. Nakalima na kami sa studio. Tapos maglalabas kami ng first single ng mga bago. This Friday. Ewan ko kung kailan lalabas tong interview sa 16. Lalabas, August 16. So, first single after many years. So, expect nyo mas mabigat siya. Let's talk more about it kasi i-release naman siya this Friday. So, lubos-lubosin na natin. Ano yung title ng song? And then, ano yung direction? So on and so forth. Sige. The title ng song is it's called Slight. Medyo self-explanatory naman siya, like yung mga songs na sinusulat ko. Kumbaga, kanya-kanya kang interpretation yan. Kumbaga, yun naman yung mystery, yung lagi kong ginagawa. Ito yung sinulat ko, depende sa mga kinig kung paano nila i-absorb yung song. So, it depends. Kumbaga, natutuwa ako pag may nakikita ako mga comments na, tungkol sa ganito to. Okay, that's your opinion. And masaya yun. Kasi hindi pare-pareho always. Ayoko nang, kumbaga, kahit love songs yung mga ginsulat ko before, di ko papaliwanag. Kumbaga, kayo yung bahala dyan. Kung paano nyo naiintindihan yung song. That's you. Kumbaga, kanya-kanya interpretation. So, yun, Slight yung title, self-explanatory.
it's heavier, mas mabigat siya. So, actually, yung halos lahat ng mga kanta namin sa mga bago na ilalabas is heavier. And, yun lang masasabi ko. Gusto ko ma-excite tayong lahat eh. Well, I am. So, yun. Labas siya sa 16. Sorry, ayoko magsabi ng kumbaga, ayoko yung i-spoil yung curiosity and yung paano i-interpret ng tao yung song. Gusto kong itanong about sa song kasi na-curious ako. While I was watching your interview with Raymond Barasigan, you mentioned that you were into EDM. Hanggang ngayon ba? Are you still into EDM? Mm-hmm. Since the beginning, mahilig ako sa EDM. Makaka-experience ba ng medyo EDM na sound sa bagong single? Yeah, actually yung mga release namin before, marami akong mga nilagay doon, yung sa How You're Influenced Betrays You, maraming EDM parts doon eh. Yung sa Charm na song, yung ending doon, drum and bass. So, marami. Doon lang ako nakapaglagay kasi medyo gumanda na yung gamit ko. Yung mga naunang album, Infatuation, last time, wala akong gamit. So, paano ako magagawa? Yung since How You Influence, every Moss and Copy, wala akong naglalagay ako ng mga stuff doon na electronic kasi may gamit na ako. So, and eto sa mga bago, maglalagay ako. Mostly mga ambient parts. Pero yeah, I'm a fan of electronic music. Pag-usapan naman natin yung artist. Si Steve Badiola. Ano bang pinagkakabalan natin ngayon, Steve? Madami. Simulan natin sa pinaka-busy na project. Pinaka-busy. So, start muna tayo sa day job. So, meron akong day job. Nag-work ako remotely, work from home. So, ginagawa ko, mostly recently, mga audio post-production. So, may mga, and gumagawa ako songs for kids sa Japan. So, I work for this school sa Osaka. So, nagbabranch out na sila. Parang international school siya. So, to teach Japanese kids to speak English na maayos. So, iba yung alphabet nila, nakakatuwa. May alphabet, pero ibang way of teaching is faster, mas effective. So, they use phonic alphabet. So, yun yung sounds na ginagawa ng letters. Kasi lumaki tayo ng A, B, C, D. Diba? Pero, tama. That's not how it's pronounced. So, A is not pronounced apple. Diba? It's apple. So, yung tunog, yun yung tinuturo. So, mas effective siya lalo sa mga preschool, yung mga bata kasi sponge sila to absorb information. So, yun, merong show sila in-house na show na may mga characters and singers. So, every episode, meron silang music number, song and dance number. So, ako yung gumagawa ng music ng mga yun. And at the same time, ako din yung nag-i-edit ng dialogues ng episodes, sound effects, music, and mixing. Yun yung day job ko. So, mga almost 2 years na ako, since mga 2 years na ako nag-work sa for that school. Tapos, syempre, at least connected siya sa craft mo, no? Which is music production. Yes, nakakatulong siya. So may yung mga sound effects sa mga cartoons nila, mga 3D cartoons for kids, yan. Tapos yung typecast, of course, songwriting pa rin eh. Habang nagre-record, nagsusulat. And syempre yung shows, yung solo project ko na Steve Badiola, meron din. So ongoing din yun, hindi yun natatapos. What else? Yung producing, yes, meron akong pinoproduce. Usually, and minimix ng mga clients, usually mga from Japan din. Meron ako isang minimix and produce na artist, si Kina from Tokyo. So, magaling. And yung isang dating naging estudyante ko nung pandemic kasi nagtuturo ko ng basic music production. Pandemic yung racket ko noon.
So isang Filipino-Japanese na nagpaturo sa akin how to produce music. So marunong na siya, pero bigay lang ako ng mga tips and stuff. Wow, napakaswerte naman nila. Like, aware ba sila na si Steve Badiolo Yeah, yung nagtuturo sa kanila? and actually yung student ko na yun, nag-apply siya ng drummer namin before. Sabi ko, wag Okay. na. Siya ka na lang. Kumbaga, mas masaya ka na dyan eh. Wag ka na umuwi dito. Wala. So, saka sobrang bata niya pa nun. Kumbaga, hindi mahihirapan siya sa transition kasi doon siya pinanganak siya lumaki. So, mag-iiba talaga lahat. So, ngayon, may asawa na siya. Kumbaga, adult na. So, and pinapursue niya pa rin yung music. So, yun. I think you were also into art, di ba? Mm-hmm. Parang nakita ka to sa Facebook mo. Yeah, that you were talking nag-paint about din art. ako. Watercolor and ink. So, recently hindi masyado. So, kasi ang daming ginagawa. Pero, I'd love to paint again. Lang, Ka andito naman lang siya siguro. sa gilid yung mga gamit ko. So, pag may time, extra time, and mas maluwag, sige, magpa-paint ulit ako. Well, let's talk about your process naman. I'm sure you've been asked like a million times. Ito yung number one na question. Ano ba yung nauuna? Yung melody or yung lyrics? Yan. Para kay Steve Badiola, ano ba yung nauuna? Tinanong mo ba si Jeff niyan? Hindi ko tinanong si Jeff. Hindi. Alam mo, Kasi una, luto. ang kulit ni Jeff sa interview eh. Ang nawawala yung train of thought ko kapag kausap ko siya kasi ang kulit niya. Yeah. Yes, Jeff. Yung nakasanayan ko, nung nagsastart ako, is sabay. Kasi lagi ako may hawak na gitara nung bata. And dahil nahihirapan ako mag-cover, kasi alam mo yun, ganun naman, yun yung isang dahilan ko kung ba't ako nagsulat ng sarili ko ng mga kanta so that I can play it. And walang kumbaga, kasi nung unang panahon, kailangan si Prado mo na alam mo kahit ngayon, yun yung ko, para kaya ko tugtugin, magkamali man ako, hindi nila alam. So, ganon, naggawa ako ng mga kanta ko, syempre, pangit pa nun, first time. Pero usually, yun yung parang sabay, gitara and vocals. Tapos, habang tumatanda ako, nagtalalaman ko na gumagana siya kasi andun na automatic yung kumbaga tinutugtog mo na yung chord, meron ka ng melody sa isip mo na nakadikit doon sa chord progression na ginagamit mo. So kumbaga two birds with one stone. Tapos yun, hanggang sa tumatanda ako and nagkaroon na ng banda and stuff, syempre maghanap na ako ng ibang style of writing. Like inuna ko yung last time na EP and Infatuation, sabay yun na hindi. Kasi sabay siya para mabuo yung song. Ginagawa ko, sinusulat ko and tinutugtog ko. Tapos, yung fine-tuning nun, syempre more on music na. So, walang lyrics. Kinakanta mo na siya, pero hindi pa rin Kumbaga, yung fine-tuning niya is instruments, tapos and then vocals. Kasi dahil ginawa ko tong part na to sa gitara, babaguhin ko kasi hindi ko kaya tugtugin live to ng pag ganon. So, kasi syempre gumagalaw yung kamay natin Hindi yung parang kaskas lang. Pag ganon, kaya. Pero yun, nagbabago yung siya. Depende hanggang sa ma-fine tune na yun yung kanta. So, ganon. Tinry ko music din. Mas mahirap siya para sa akin. Kasi ilalatag mo yung lyrics and yung melody on top of the music na tapos na. So, kasi hindi mo mababago, lalo pag na-record mo na, yari. Di ba? So, dahil vocals, guitar, yun yung nagiging dilemma Paano mo yung kailangan hindi malito yung utak mo habang tumutugtog at kumakanta. So, may example ko dyan is si Reverend's Daughter kasi, yun, music muna yun bago lyrics. So medyo nahirapan akong tugtugin siya kasi magkaibang utak yung yung paggawa ng part. Oh, hi. Pusa ko.
So, ganun yung nangyayari. So, inaral ko siya for a few months para matugtog ko siya ng sabay. So, ganun. So, ang best is sabay para Okay. kumbaga andun na, mas madali yung fine-tune. Now let's talk about the inspiration right now. At this sa situation mo ngayon. Like, where do you get the inspiration in creating music? Or do you just wait for the mood to set in na parang, oh, gusto ko magsulat, so I'll write? Or do you push yourself na I have to write now kasi meron akong, let's say, personal deadline? Kasi nung bata ako, syempre ang dami ko inspiration. Ang dami ko pang mga bagong bagay na hindi pa naintindihan at mga bagong na-experience. So, isa na yun sa source of inspiration ko. So, automatic, lalo pag may something na naka-antig sa damdamin or kung ano man, mga usually rejections, yung mga unrequited na mga love stories, movies or kwento from other people. So, nakaka-inspire. So, yun. Ngayon, meron pa rin syempre personal stuff, life, ibang tao, movies, ibang songs. So it's kumbaga, basically the same pa rin. Same pa rin. Kumbaga, mas iba lang yung pagkakaintindi mo ngayon. It's mas mature. I think, yeah, mas mature. Let's see. I think you opened for several international bands, di ba? Like Dashboard Confession. Tama ba? Yep. Years ago. Can Actually, you tell us about it kung sino sa mga international bands na talagang like you were starstruck that when you heard na you're gonna open for the band, parang this is it? Parang ganon. Or wala lang, like Kebs lang? Medyo pakul kasi kami eh. Hindi, joke. That's true. Tama. Like, I think sa band, di ba? Like, parang chill lang. Huwag masyadong maging fan. Papakitang fanboy. Pero meron, si Chris Caraba. Doon, fanboy ako doon. So, nag-fanboy ako. Nung tumugtog sila dito, nag-front noon si Franco. Nag-front sa, dito sa may North EDSA. Mm-hmm. Tumugtog Dashboard Confessions with the band. So, ang nag-front nun si, And prior nung show, minessage kami, ako tsaka si Miggy Chavez ng Chico Sai, na magkakaroon ng press conference ang Dashboard Confessional sa Makati, sa Ayala. So, kami yung magiging, in a way, interviewers nila. So, kailangan meron kaming set of questions. Pero nagbigay na sila ng set of questions na tatanungin namin. Tapos, maglagay kami ng a couple of personal questions each. So, nung sinabi sa akin yon, sobrang kinabahan talaga ako. Parang, shit, kausapin ko si Chris Caraba, interviewin ko. Tapos, nakita ko ng Miggy, parang, so yung kaba namin, parang, ang gagawin ko. Nauutal kaming dalawa. Kitang-kita. Buti walang video or anything. Kasi sobrang kinakabahan kami. Kasi parang, ako hero ko si Chris Caraba pagdating sa songwriting and style, sa mga chords. Basta, he's a hero. So, ayun, maayos na interview. Tapos parang after nung interview, nagkita-kita kami sa backstage nung press con. Tapos parang yun nga, nalaman ko na fan siya ng Simpsons. Tapos ako super fan din ako ng Simpsons. May tattoo nga ako ni Homer dito eh. So pinakita ko sa kanya, tuwan-tuwa siya, picture, stuff like that. Tapos after nun, parang gusto kong mapanood Dashboard. So mayroon kaming ticket and gusto ko silang makatambay. Ganun ako ka-fanboy. Backstage. So, kinausap ko yung manager. Pwede ba ako mag-hangout with the group? Of course, sabi niya ganun. Tapos, yun, nag-hangout. Pinakilala ko yung banda ko sa kanila and stuff. Tapos, nagpalit na kami ng number. Meron na akong contact niya. So, nakakatuwa. Tapos, ayun, parang dapat, actually, original plan is dapat meron siya sa How Your Influence Betrays You. Dapat kakanta siya doon. What happened? But
Hindi natuloy. Nawala yung phone ko, nanakaw. So, nawalan ako ng contacts from him and na-busy siya. Alam ko na-aksidente pa siya. Recent lang pala yun. So, parang hindi ko na siya na-contact. I mean, wala eh. Okay lang, sige. So, yun yung original plan na kakanta siya sa album. Hindi na natuloy. Sayang, pero, well, at least there's always next time. At least you met him. I'm sure merong next time. Twice. Actually, twice. Nung tumugtog siya after a few years na kasabay The Used, nag-front din kami sa kanila noon, tsaka Cobra Starship. Tapos tumugtog siya na siya lang. So, yun, nagkita ulit kami. How would you describe your brand of music? Is it still the same like 25 years ago or iba na siya ngayon? Yeah, like sa personal, pareho ng personal life, iba na. Kumbaga, I'm not the same person 20 years ago or 10 years ago, kahit kahapon. That's so, true. yung maturity, syempre dumadaan yan with age. And yun nga, like I said, na nagbabago yung pananaw mo sa buhay and sa iba't ibang bagay. Relationship, life, diskarte, magkiiba eh. Kasi dati, syempre juvenile, yung pinoproblema mo is parang mani-mani na lang siya ngayon. Yung pinoproblema mo nung ikaw dati, nung 10 years ago, 20 years ago, mani na lang ngayon. Kasi syempre, marami ka na natutunan, nagkamali ka na ng madaming beses. So, ayun. Pero, I mean, meron ka pa rin shit na kailangan i-deal with ngayon. So, yung threshold mo from adulting is tumataas. Tumataas. So, yung mga stuff mo dati, wala na yun. Kumbaga, madali na. Ibang tao ka na. In paano ka mag-isip, paano yung everything. Sa music lalo, yung kasi looking back, kasi nagkaroon kami ng interview ng track by track guide with Panwagon a few weeks back. So, na-realize ko na parang, ang bata ko pa dati. Kumbaga, kasi hinimay namin kung paano nabuo yung mga kanta eh. Kung paano ako sinulat. Parang, wow. So, ibang tao na ako. Kumbaga, naging medyo nagkaroon ako ng onting reflection from kung nasan ako ngayon and kung ano ako dati. So, malaking pagbabago talaga. Steve, we're halfway through the interview. Salamat. So, ang second half ng interview is mostly games. Banggitin ko muna. So, meron tayong bracket game. So, I play this with every guest that, I've had. And punta na tayo sa game. So, this is called the bracket game. So, merong sa kaliwa, merong sa kanan. Ipaglalaban ni Steve Badiola. Sa kaliwa, we have Slapshack versus Tom Toss. And then we have Wolfgang versus Barbie's Cradle. Sa kanan, meron tayong Urbanda versus Valley of Chrome. Tsaka Kamikaze versus Franco. So, simulan natin sa upper left. Slapshack versus Tom Toss. Sino yung mag-proceed sa next round, Steve? Talaga? Kailangan ko ng ha? Nahirapan ka? Mas gusto ko? Oo, nahirapan ko. Slapshack siguro. Slapshack, okay. Sorry, Tom. Wolfgang versus Barbie's Cradle. So, sa kanino ako payag? Siyempre, kay Barbie ako. Crush ko rin yan si Barbie. Feeling ko mananalo si Barbie dito. Feeling mo. Okay, we'll see. Punta naman tayo sa kanan. Urbanda versus Valley of Chrome. Valley of Chrome. Kasi mga kapatid yan. Kamikaze versus Franco. Franco. Kay Islaw tayo. Kasi si Kuya yan eh. May picture kami dati, parang isang tao lang. Parang twins, parang ganun. Parang twins nung panahon na yan. Yung siya, yung medyo, yung black hair pa. Pareho kami ng hairstyle. Pareho kami may goatee. Tapos parang, since then, tawag ka sa kanya kuya eh. Tapos tawag niya sa akin kuya.
Parang, kuya dyan, so tanda ka sa akin eh. Si Isla, Franco. Nice. So, next round na tayo. Slapshot versus Barbie. So, Slapshot versus Barbie Cradle. Bakit? I wanna know. Well, I mean, Barbie. Si Barbie yan. Okay. So, Kumbaga, like nothing in particular, like ang song or ang genre, it's just Barbie. I mean, in terms of, kasi she surprises me eh. True. Nga nalaman ko na sobrang virtuoso pala niya sa gitara. Kumbaga doon impressed ako ng solid. Kumbaga wala nang, hindi dahil I mean hindi ko alam na gano'n siya kagaling mag-gitara. Na parang, wow. Meron akong idea na magaling siya mag-gitara. Yeah. Talaga? Ako wala. Kasi nag-focus lang ako sa crush ko siya eh. Nung bata ako. So, yun lang yung alam ko. Crush ko si Barbie. Tapos parang nung lumabas yung yung Barbie Almalbis niya, na parang, tapos nakita ko yung mga bandmates niya, wow! Tapos parang, sobrang, gearhead din siya. So, siguro merong mahilig siya sa effects, sa pedals. Kasi pag ang tao, babae, lalaki, mahilig sa pedals, alam mong, she knows her shit. So, Barbie's Cradle. True. Tsaka it's a valid reason naman na crush mo siya. So, kaya mo siya pinili. She's beautiful. Valley of Chrome versus Franco. VOC. Valley of Chrome versus Barbie. Yun na yung finals, no? Yung kapatid mo or yung crush mo? Okay, so siguro, ang criteria ko dito is yung gusto mong makakolab. Okay. Kasi VOC, nakakolab ko na sila. Si Rohel, si Tatel, nakakolab ko na namin. Siguro Barbie, kung ang criteria is collaboration. Okay. Sabi ko sa'yo mananalo si Barbie dyan. Meron na bang opportunity na magkakolab kayo ni Barbie? Or wala? Nahihiya ako eh. Nahihiya ako mag-reach out. Kumbaga, we'll see. Meron pa mga kantang kailangan isulat. So, meron pang possibility. I mean, have you tried na merong babae sa song mo? Wala pa actually. I think this is the first time ko mangyari. Yun yung one. Yun yung parang pitch mo kay Barbie. Hi Barbie. Like, first time naming... First time namin kakaroon ng collaboration. Wala pa. Oo, wala. Puro, ang mga collab namin, si Reg, si Rohel. Greyhounds. Oo. So may project kami noon, so antabayanan nyo. Kayo ni Reg ng Greyhounds? Ni Reg, yeah. Speaking of collaboration, kasi pinanggit mo naman na based on collaboration. Let's talk about the 5 OPM artists or bands na hindi mo pa nakaka-collab na gusto mong i-collaborate or maka-collaborate. Yung buhay, hindi nagmamatter kahit solo or typecast. Sige. Kahit solo OPM or with your band. Actually, kahit sino pwede. Pero ang mga ko na gusto kong mga collab, si Rico Blanco. Isa sa mga gusto kong mga collab kasi sobrang fan ako ni Rico. Sino pa ba? Lagay na natin si Barbie. Si Barbie. Si tatlo na lang. Ito joke to pero parang okay lang sa akin eh. Si Lea Salonga. Dalawa na lang. So we have Rico, Barbie, tsaka Lea. In any order to hindi to like in any order. One. Yeah. Hindi yung top 1. Si Zild, gusto ko makakolab. Zild. Siguro kasi dahil nakilala ko na to si Isaac tsaka si CLR. Kasi nakausap ko na sila about it eh. So mukhang game sila. Ako na lang inaantay. Yun din ata yung sinabi ni Jeff na parang ikaw na lang iniintay nila. Talaga? Oo. Ayos na.
Sabi Tawagan ni ko nga rin mamaya. sabi ni Jeff na mag-usap doon sa ni B-Boy kung paano kanila kukontakin. So, anyway. Ito, last game. So, if you were to start a band, sino yung magiging ka-bandmates mo? Like, hindi mo pa nakakasama. Like, past, present, hindi mo pa nakakasama. So, like, if you're going to start a band. So, ikaw na yung vocalist. Sino yung lead guitar Hindi mo? mga kabanda ko to. Iba. Like, never pa nakakasama sa isang Pinoy? gig. Pinoy lahat. Yung Pinoy buhay. lahat. Siguro, start tayo sa lead. Sa gitara. Ang hirap din nito Iba to. Galing nitong tanong na to Talagang hindi napapasok sa utak ng mga guests ko kasi parang happiness la sa band nila. Like never sumagi na I wanna work with this. Kasi parang sa isang perfect world, sino? In a perfect world, tama. Sino kaya? Kasi hindi ko alam kung anong tugtugan Ikaw, it's your band. So, ikaw magdidikta. Same sa bracket game. Kasi kung metal, marami. Kung sa indie or rock, madami din. Sino ba yung nakakasama ko recently? Kasi sa drums, si Victor. Okay. Pero pumalo na siya sa amin, kaya alam ko na yung kilatis. Hindi na natin isasama. Nakasama mo naman. Dapat ba yung hindi pa rin nagsa-session sa amin? Talagang fresh pa. Fuck. Okay. Si Zild. Siguro, si Zild sa band. Bassist si Zild, yes. Sige. Tapos sa drums, gusto ko yung member ng Four of Spades latte, no? Yung member na si Zild, yes. Siguro tapos sa drums, ang dami kasing magagaling na drummer na kilala ko Yung binanggit mo kanina, Barbie, si Wendell. Gusto mo? Si Wendell, okay din. Pero gusto ko si Bobby. Okay. Padilla. So meron na tayong bassist, drummer, rhythm, tsaka lead na lang. So, gitarista na lang. So, hindi ako magigitara dito, vocals lang. Ikaw, gusto mo? Hindi, gitara na ako. So, gitarista na lang. Sino ang gitarista? So, wala nang rhythm? Wala nang gano'n. Si Bobby, si Zild. So, kumakanta din. So, ang ganda na nun. Gusto ko gitarista kumakanta din. Si Monty? Shit, wala na. Tama, si Monty na. Sobra musical niyang banda na yan. Gustong-gusto ko yan. Ikaw yung vocalist saka rhythm, lead si Monty, bassist guitars, si Zild. vocals, guitar si Monty, guitar vocals, si Zild, bass vocals. Drums. Tapos si Bobby. Mag-a-add ka ng keys? Or okay ka na sa... or okay ka na sa apat? Wala akong kilalang keyboardista Sino pa bang keyboardista? Si Rico Blanquero. Ikaw, gusto mo bang magdagdag sa dream band mo? Okay na yan. Goods na yan. Nice. Kumbaga, ang dami na lahat yan marunong tumugtog ng kahit ano. Meron kang genre na naisip? Diyan sa members na yan, kumbaga, ano yan, alt-rock yan, for sure. Kasi si Bobby may punk influence. Tapos grunge si Monty. Ako kahit ano din. Tapos si Zild, siya yung weirdo sa band. Kumbaga, ang dami niyang kayang gawin. So, perfect na yun. Last two questions na lang. First out of the two is, ano yung advice mo sa mga baguhang artist or gustong pasukin yung mundo ng music? Tsaka yung second question is, saan ka nila mahahagilap? Like mga followers mo. So, punta muna tayo sa first question. So, first question. Advice ko is, wag na ituloy. Hindi, joke lang. That's true. Yun, alam mo, na-interview ko si Robert Javier. Tinanong ko rin siya. Yun yung sabi niya. Wag na ituloy. Hindi siya masaya. Hindi. Masaya.
aralin nila mabuti kasi yung paggawa ng mga kanta is innate na yan. Dapat papasok kayo, alam nyo kung ano yung patakbo. Paano umiikot, para alam nyo paano i-navigate yung eksena na yan. Hindi yung, kasi okay lang pasok ka ng pasok, sige. Pero maganda meron kang idea how it works. Kasi pag hindi, mahihirapan ka talaga eh. Kumaga nangyari yan. Maraming nangyari yan sa halos sa mga kilalang banda ngayon. Yung mga matatanda na. Like us, hindi na ako maging papangalan ng ibang banda. So, napagdaanan nila yan. Kumbaga, for me, yun yung mabibigay ko. Alamin yung mabuti kung ano yung pinapasok. Para at least, meron kayong, ready kayo kung ano mangyayari. Parang may nasisense ako na pagsisisi or regret sa'yo. Well, ganun talaga. Kahit kumbaga, sa mga ibang grupo din, pinagdaanan yan. Kumbaga, meron na kaming mga pagkakaunawa doon. Kahit hindi namin sabihin, gets namin. So, yun, madami. Kumbaga, dapat, yun lang mabibigay ko. Alam, may idea ka or napag-aralan mo how it works. Para, hindi ka mahirapan. Last question. Saan ka nila mahagilap, Steve? Sa socials, hindi niya ako mahagilap in person kasi kalat-kalat or hindi ako lumalabas ng bahay. Siguro socials sa IG. Ayun, Steve Badjola. Sa Spotify, nandun din ako. Facebook, usual socials natin nandun. Wala akong tweet, wala akong X. Yung TikTok, di ko alam kung maggagawa ko. We'll see. So, yan, Facebook, IG. Sa mga nakikinig po ngayon, I'll just put the links to his socials sa description. So, para diretso na kayo sa kay Steve Badjola. Sasabihin ko ba? Steve, hindi ko alam yung handle name ko eh. Hindi, hanapin ko na lang. Tsaka ilalagay ko sa I description. send ko na lang sa'yo, yeah. Sige, salamat. Steve, thank you so much. Thank you din. Salamat din. Invitation.